Hello po mga kababayan, this is Nancy Bicolana. Dito naman po tayo, usap ulit tayo. At dito mga kababayan, ang pag-usapan natin ay itong si Remulla, si Boyeng Remulla, ang bagong ombudsman ay may idinagdag na naman po na mga senador na di umano ay pinoprotektahan ng mga diskayas. Ngayon mga kababayan, isinama pa rin yung asawa ng isang senador, kapatid ng isang senador, at sabi pa niya kasama na yung mga pamilya. Papanoorin po natin yan at ipapakita natin sa kanya yung kanyang interview. Kasi mga kababayan, ang nagiging parang kaugaliin po nito ni Boyeng Remulla from kahit noon pa ay lagi po siyang nasa media. Aywan ko po kung meron na kayong natatandaan, ako wala pa po, na isang ombudsman na laging nasa harapan ng media at nagtututuro kung sino-sino ang kumbaga dapat habulin ni Vince Dizon at ng iba pang mga tigahabol niya. Mga kababayan, bago po tayo magpunta dyan, meron kasi ditong nakita ko lang to, nasabi dito ay, buksan natin to. Meron daw po, hindi ko makita. Nakita ko lang ito, sabi daw po may mga congressman daw na gusto lang nilang manahimik. Di na nila gagawin ulit. Talaga lang, magsasauli pa sila sa mga contracts kung saan nag-contractor sila. Sabi daw po ito ni Remulla, October 22 ng PH1. Ibig mong sabihin mga kababayan, ganun-ganun na lang yon? Okay, ginawa namin yan. Okay, nagnakaw kami, pero wag mo na kaming habulin. Suuli na lang namin. Papausuhin na natin yung ganyan. Dapat po yan ay binibigyan ng aral. Ibalik ninyo yung pera at kailangan din kayong makulong. Hindi po pwede yung manahimik na lang po kami. Okay, manahimik kayo, pero manahimik kayo sa kulungan kung ang magiging issues o magiging ninyo ay pagkakakulong. Hindi po ganito mga kababayan. Ano na namang ginagawa ninyong pinapauso nyo na naman? Kung ito man, PH1 ang sabi niya. Sabi dito, ibinunyag ni Ombudsman Boyeng Remulla na may ilang mambabatas na umano'y nais na lamang manahimik at isauli ang perang nakuha mula sa mga irregular na flood control contracts. Ayon kay Remulla, nakikipagpulong siya sa Sandigan Bayan makikipagpulong siya sa Sandigan Bayan sa October 27 para pag-usapan ang mechanics ng restitution o pagsauli ng mga perang nawawala sa kaban ng bayan kapalit ng plea bargain o pag-amin sa mas mababang kaso. Sabi niya, lahat ng ganito will end up with plea bargaining. Iyon talagang ending niyan, dagdag ni Remulla. Giit ng ombudsman, kailangan may basbas ng Sandigan Bayan bago simulan ang restitution process. So, sino-sino sila? Sabi niya, lahat ng ganito will end up with plea bargaining. Iyon talagang ending niyan, dagdag ni Remulla. So, alam na pala ni Remulla lahat ito. Yun daw talaga ang ending niyan. So, mamimili ba kayo? So, ibig mong sabihin, pati si Romualdez kasi itinuturo, pwedeng isuuli na lang, manahimik na lang.
Si Saldico, pwedeng isuuli na lang, manahimik na lang. Mga kababayan. Ano to? Diba? Ewan ko sa inyo. Para sa akin po, gumawa kayo ng kasalanan. Alam po ba ninyo o hindi? Marami pong namatay sa baha na hindi naman talaga nangyaring ganyang kagrabe. Baka hindi nyo nare-realize kasi mayayaman kayo. Kasi hindi nyo nararanasan na anurin ang pamilya ninyo ng baha at mamatay ang inyong pamilya. Anurin ang inyong bahay. Mamatay ang inyong mga pinagkukuhaan ng hanap buhay. Yung inyong mga baboy, manok, yung inyong farm. Hindi nyo alam yun, di ba? Dahil kayo kahit kailanman, hindi yata kayo nakaranas na alipungahin man lang. So, mga kababayan, ano yan? Di ba? Sabi niya, lahat ng ganito will end up with the plea bargaining. Di ba? Aywan ko po. Kasama ba diyan yung mga dinalhan ng mali-malitang pera? So ganito po ba? Parang ganito mga kababayan Parang pag-aari nila ang Pilipinas. So ikaw, Duterte ka, manigas ka, kulong ka, pahihirapan ka namin. Huwag kang tatakbo, although hindi man nila i-verbalize yan. Ikaw, Marcos ka, mababang parusa, mababang kaso. Ganyan po. Kaya nga po, parang kumbaga makikita ninyo may ICI sila. Kanila yan. Kanila na rin po ang Congress. Kanila na rin po ang ombudsman. Di ba? Kanila ang DOJ, PNP, AFP. So ngayon, parang meron na silang talagang plano na habulin ng mga kalaban. Pero pag hindi nila kalaban, tutulungan. Aywan ko mga kababayan, wala po tayo sa sa bansang North Korea na kung ano na lang yun na lang. Sa aking pagkakaalam, demokrasya pa po tayo. Meron po tayong karapatan mamili ng ating ihahalal. Kasi ang mangyayari nito mga kababayan, isasaksak nila sa lalamunan natin kung sino ang dapat nating ihalal. Why? Tatanggalin na nila lahat yan. Wala na tayong choice. Kung papabayaan na hindi mananahimik na lang tayo, dahil ganyan mong ginagawa nila. Di ba? Parang nanghaharas na lang palagi sila. Nasa posisyon sila, sinabi ko nga sa inyo noon, pinalibutan na ang sarili niya ng kawal. Ewan ko. Ito mga kababayan, punta na tayo doon sa sinasabi ko na itong si Boyong Remulla ay mayroon na namang idinagdag na mga senador na di umano, sabi niya, posible na pinoprotektahan na naman daw ng Diskaya. Ito po. Go. Naniniwala po si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na posibleng pinoprotektahan din ng mga Diskaya sina Senador Mark Villar at ang kanyang inang si dating Senadora Cynthia Villar. Dagdag ni Remulla, sinisilip din ang mga proyektong napunta sa kapatid ni dating Senador Bong Revilla. Saksi, si Joseph Moro. Tingin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, bukod kay Senador Bongo, meron pang ibang pinoprotektahan ng mga Diskaya. Meron ba? Sino pa po? Mark Villar. Mark Villar. Cynthia Villar. Kasi compatibility lang. Naging DPWH Secretary si Senador Mark Villar noong 2016 hanggang 2021, panahon ng Administrasyon Duterte. Kasi na Secretary si Mark, kaya doon sila lumaki, doon sila nakakuha ng napakaraming project. That's where they really raked it in
ng Secretary si Mark. Hindi pwede hindi alam ni Mark. Sir, si Ma'am Cynthia Villar. Ngayon mga kababayan, ang sabi niya posible dahil daw po doon daw po lumaki itong sila Secretary, then Secretary Mark Villar, doon sila lumaki, they rake in. Sabi niya, marami silang mga nakuhang projects noon. Kaya sabi niya, hindi maaring hindi alam ni Villar yan. So doon sila lumaki, doon sila nakakuha ng maraming projects. So, dahil doon, sinasabi niya na pinoprotektahan ni Diskaya. Mga kababayan, si Diskaya pa magpuprotekta sa kanila. Ngayon po, sa palagay na natin, okay, marami silang nakuhang proyekto. Marami silang kinita. Yun po ba'y bawal? May nakita ba kayong mali doon? Kung nag-provide ka ng service, o binili mo, bayaran kita, bigay mo sa akin ng service. Kung yun naman po ay na-fulfill, bakit po nagiging kasalanan na ngayon yan? Parang ganyan ang nangyayari. Doon sila lumaki. Doon sila nakakuha ng maraming project eh. Sigurado, hindi pwedeng hindi alam yan ni Villar. Alam naman po talaga niya yan. Diba? Ngayon po, meron po bang mga proyekto na nawawala? Diba? Or substandard? Ito pa. Ang tanong po niya, bakit kumbaga nasama si Senator Cynthia Villar? Ang sagot niya, wala akong direct evidence. Pero bakit niya na po isinama? Unfair po talaga ang ginagawa nitong bagong ombudsman na kung wala pala siyang ebidensya at yung pala ay posible pa lang, bakit po pina-public trial nyo na? Yun lang naman. Bakit po pina-public nyo na? Parang bantag lang. Pinablik halos araw-araw. Congressman Teves, pinablik halos araw-araw. Diba? Tuloy. Bakit po nakikita niyong may connection rin sila with the Diskayas? Hindi lang kasi wala ako pa kung direct evidence dyan. Pero yung stake kasi ni Mark and knowing that these Kayas became very big during that time. They sought favor with these people. Gusto nila in sila. Hindi naman sila Gusto daw nila in sila. Paano nyo nalaman niya in sila? Meron bang in? Yung Diskaya din parang naging very, very big that time. Bakit po, paano po naging illegal yung big? Kung totoo naman sinasabi ng Diskaya, at wag po sana ninyong sabihin na ako ay dinidipinsahan ko ang Diskaya or Mark Villar or sino man sa mga Mark. Kasi nga po, mahirap pong ipagtanggol sila Senator Villar. Kasi nga po, sa dinaanan ni VP Sara, hindi ko sila narinig na ipagtanggol man lang nila. Diba? Hindi ko narinig siya, no? Si Mark Villar. Tahimik siya. Hinayaan niyang kuyugin at sagasaan ng sagasaan si VP Sara. Kahit nung pag-aresto kay Tatay Digong, wala akong narinig sa kanya. So, hindi po ako nagtatanggol kay Villar. Lalo na po kay Camille Villar. Mahirap po silang ipagtanggol. Kasi hindi ko po alam talaga, ano ba talaga ang stand nyo? Kayo po ba ay para lang sa inyo? Tinulungan siya, si Camille, na maipasok siya, manalo man lang siya, ni VP Sara, tapos wala rin. Di ba? Ngayon, nagbago ng Senate President, takbuhan kayong magkapatid doon. So, hindi po ako nagdidepensa sa mga Villar. Mahirap po silang idepensa. Inaano ko lamang po ang ginagawa nitong si Remulla. Parang habol siya ng habol. At kung mapapansin ninyo, mga kababayan, ang hinahabol niya lahat sa perception nila ay yung magiging kalaban nila or baka makatulong sa kalaban nila sa 2028. Nakita po ba ninyo sa side ng Marcos na meron siyang binabanggit? Sino po? Kaya po, yung sinasabi niya noon ni Boyeng,
na noong bago siyang maging DOJ, ang una niyang ginawa ay huwag i-weaponize ang batas. Ngayon po mga kababayan, although meron naman talaga siyang karapatan mag-imbestiga kahit walang nagko-complain. Pero bakit po sobra pong leaning lamang doon sa tingin nila ay pwedeng tumulong ay makakalaban sa 2028? Tapos sasabihin nila, hindi ito mamumulitika. Gagawin natin na ayusin natin ang bansa dahil yun ang necessary. We don't see that, sir. Ang nakikita namin dito, parang harassment sa tingin ninyo kalaban. Tuloy. Magiging in kung di sila gagawa ng extra effort. Sinisilip na rin daw ng ombudsman ang mga proyektong napunta sa kapatid ng Ito dating naman. senador na si Bong Revilla. Kapatid niya kasi yung contractor nila. Kapatid niya si Princess Revilla. Aka Rebecca B. Ocampo. Rebecca Bautista Ocampo. That's Princess Revilla. Siya ang contractor ng lahat ng project. Pansin nyo? Sinabi niya ang buong pangalan. Talking about Bong Lani and Bong Lani and the children. Mga anak. Kasama lahat na. Mabigat yan, mabigat. Sinisikap pa namin makuha ang panig ng mga Villar at ng mga Revilla. Sinama niya. Si Senator Bong Revilla, yung kapatid niya daw pong contractor, yung si Lani, asawa ni Bong Revilla, at yun daw pong mga anak. Sa mga kababayan, ito na. The whole family na. Kung meron po sana mga kababayan na talagang siya ay nakikita dito, hindi po ba po pwedeng imbestigahan nyo na lang? Kailangan po bang i-public nyo na ito? Hiyain nyo na? Diba? Public trial na ang parang nagiging labas dito? The same thing na ginagawa nyo noon kay General Bantag at Congressman Teves. Public. Yun naman siyempre mga media, willing lang naman talaga sila na gawin yun. Di ba? Na ibalita. Kaya natin sinasabi ito mga kababayan ay parang wala na talagang anong maaasahan natin dito. Harassment paulit-ulit. Di ba hinaharas na rin nila si Senator Joel Villanueva? Hindi ba? Oh. Tuloy. Sa mga nabanggit na personalidad, may ilang politiko pa raw na hindi pa lumabas ang pangalan na posibleng Ayan. tumanggap din ng mga kickback. May nakuha kaming AMLA document ng isang transaksyon na nag-remit yung top contractor ng pera sa dalawang congressman. Yung isa 75 million, thereabouts. Yung isa 25 million. Sitting congressman yun. Active congressman. At hindi pa na papangalanan. Hindi ba? Hindi ba? Tingin ni Remulla, meron din pinoprotektahan si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na hindi pa raw ikinakanta ang lahat ng kanyang nalalaman. He's protecting some other interests upstairs na meron pa siyang pinaprotekta. Kasi user na siya na yung operator ng Parang Duterte. Kaya alam niya lahat yan. Sa Independent Commission for Infrastructure, pinag-usapan Na may napansin kayo, baka kasi sobrang bilis, may napansin kayo, sinabi niya po na mayroon daw pong active 2 congressman ang nakakuha ng document sa AMLAC na mayroong transaksyon ng 75 million. Yung isa daw ay 25 million. So mga kababayan, anong napansin niyo doon? Hindi niya pinangalanan? Kahit sinabi na niya sa atin, nakakuha na siya ng document galing sa AMLAC na nagkaroon itong congressman na to ng transaction na mayroong 75 at 25. Hindi po niya pinangalanan. So, meron, yung mga posible pa lang, pinangalanan na niya. Di ba? Kasama pa yung mga anak at least yung mga anak hindi sinabi, pero kasama daw. Yung namang kinuhaan na niya na mayroon na siyang hawak na AMLAC document ng transaction, hindi niya pinangalanan. Di ba? Now, ito na naman po na dating USIC daw po ng DPWH ay itong si Robert Bernardo na napabalita lang at wala akong evidence dyan na hindi na raw gumagamit ng bangko simula nang nagkakaroon ng nakawan, kumbaga.
siya daw po ay merong pinoprotektahan na mataas na tao. Mataas na tao, hindi pa raw kasi niya ikinakanta lahat. Paano niya nalalaman itong mga to, di ba? Hindi pa raw ikinakanta lahat. Dahil daw po, itong pinoprotektahan niya ay mataas. Kasi daw po, sabi niya, music na raw po ito at nag-ooperate na ito noong panahon pa ni Duterte. Puro Duterte ang labas ng bibig nila, di ba? Automatic na yan eh. Di ba? Ngayon mga kababayan, sa parang, ano nangyayari sa mga to? Talagang nililipol yung mga taong sa tingin nila ay mga kalaban sa 2028. Kakayanin kaya nila yan? Ay marami yan eh. So mga kababayan, nakikita natin dito na iba ay tingnan mo, nandito sa harapan, ulitin ko na naman. Sumambulat po ang korupsyon. Mahigit 1 trilyon sa loob lamang ng 3 taon. Ang nawala. Maraming namatay, maraming binaha. Yet, kung saan-saan po sila para silang tipaklong, lundag ng lundag, kung kani-kanino lang bagsakan. Basta hindi lang mababagsakan yung kanilang baka mga alay nila. Sino-sino pa po? Ang dami yun, 15 yung inilabas ni Marcos. Bakit diskaya lang ang paulit-ulit nating naririnig? At saka itong Ako Bicol. Baka meron pang iba, di ba? Pero hindi umaabot, I believe, sa 15 na yun. At yung ilan pa sa kanila. Di ba? So, ibang klase po ang nangyayari sa ating bansa. Nakakaawa naman po na kung ganito na lamang, sila na lamang ang nagpapatakbo. Okay, kasama ka, dito ka. Hindi ka kasama, doon ka. Magdusa ka. Ito pa po mga kababayan, di ba sabi ko sa inyo, ito nga, di ba na-upload natin na yung skeleton sa closet nitong si Vince Dizon. Ang dami kasi nitong parang mga binubuhay. Tingnan mo ha, Gibuloy, na dati ng matagal nang natutulog at binasura na ng DOJ. Binuhay. Nangyari na kulong. Ayaw kumilos. Talagang, di ba? Biro mo, yung dalawang magkaibigan na malakas magkasangga, yun ang parehong ikinulong. Di nakita ninyo, ganito po. Wala po tayo sa North Korea. Demokrasya pa po tayo dito at meron po tayong batas. Pero ayaw galawin. Di ba, remember? Sinabi ni Atty. Torion na nagsampa siya ng MR na ayaw galawin ni Boyeng nung nasa DOJ pa siya. Bakit? Ayaw kayong palabasin. Diyan kayo. Dahil kayo'y malakas na alay ng mga Duterte. Kaya po inalis nila si Tatay Digong. Why? Dahil si Tatay Digong po ang magsasalita every time na magnanakaw kayo. Why? May intel pa rin siya. At merong bang nagsasabi sa kanya at siya lamang ang boses ng mga tao na ayaw sa korupsyon. Siya lang. Hindi siya takot, siya rin ang nagsabi tungkol doon sa blanco na bicameral report. Bicam report. Kaya pala tinanggal nila, ayaw nilang may makakaalam because talagang masasabi yun ni Tatay Digong. Talagang si Tatay Digong po talaga ang ating pader. Kaya tinanggal. Ginawan na lang ng kung ano-anong salita. Mismong si Boyeng Remulla ang nagsabi na walang ebidensya. Ang kanyang dahilan? Dahil panahon ni Duterte. Duterte naman. No, mga kababayan, paulit-ulit na lang ito kung hindi pa po natin nararamdaman ito by now na inililipol po nila ang pwede nating sandalan. Tayong matitinong tao na ayaw sa korupsyon. Sana po ay nakikita natin ngayon yan. Remember,
Kung hindi nila inalis si Tatay Digong, hindi nila magagawa yung ginawa nila because isasambulat ni Tatay Digong. Mayroon pa siyang intel at mayroon pa siyang tao dyan sa kung sino man ang gagawa ng kalukuhan. Malalaman ni Tatay Digong at siya mismo ang magsasambulat. Hindi siya takot sa mga to. So ayan, pinagkaisahan ng buong gobyerno na tanggalin siya. Anong nangyari pagkatapos ng tanggalin? Diba? Nagkaletse-letse ang bayan natin. Ninanakaw, sinasaid ang pera ng bayan. Huwag niyo pa rin kalilimutan. Ano ang dahilan ni Marcos at nagbinta siya ng gold reserve? At halos muntik nang hindi sabihin, somehow napabalita. Wala na silang choice but to answer. Yung iba namang sagot nila hindi katanggap-tanggap. Okay? Magkaibigan, mula sobrang tagal na, parehong ikinulong. Diba? Hindi nakikita. Sino pa? Ang gusto nilang buhayin, formally. Diba? Ang daming problema kung saan-saan sila lumulundag din parang tipaklong. Sino pa? Now, si Senator Villanueva. Ito si Senator Villanueva. Mga kababayan. Si Senator Villanueva, di ba? Tingnan nyo to. Gusto ni Remulla. Ito. Sabi dito, Remulla to press Senate on enforcing 2016 dismissal order against Joel Villanueva. Ito po mga kababayan ay nasagot na rin. Di ba? Yun. Hindi na natin babasahin. Nabasa nyo na yata, alam na ninyo yan. Pero ito po, gusto niyang alisin. Ipa-dismiss si Senator Villanueva. Hindi ko rin po yan ipinagtatanggol dahil hindi ko pa rin mahirap din po siyang ipagtanggol dahil hindi ko alam kung nasaan talaga siya. Medyo, di ba? Yun nga, ang napabalita. Di ba? Sinagot agad po yan ni Senator Villanueva. Joel Villanueva, no more pending ombudsman case against me. Wala na. Kasi noon pa sinasabi yan. Noon, nilalabas-labas ko pa yan eh. Kaya lang, nalaman ko from him also, from Senator Joel Villanueva, nung nagbabanata na silang dalawa ni dating Congressman Saldico. Nagbabanata na sila. Di ba maraming inilabas itong si Joel Villanueva na mga katiwalian di umano nitong si Saldico sa kanyang kumpanya. Di ba? Doon ko po nalaman yan. Tumigil na ako nung nakita ko na yun. Dahil ako man, at the time, iniisip ko, ba't hindi nyo pa anuhin yan kung talagang meron talagang kaso yan. Pero ito wala na pala. So ito naman ang sagot sa kanya ni... basahin nyo na lamang po mga kababayan. Mahaba, hindi mo mahaba. Ito naman ang sagot na ngayon. Ang nangyari. Ito po. Ito na ang sagot. Hindi na ipupus ni Remulla. Bakit? Sabi dito, Remulla drops bid to seek Villanueva's dismissal cites secret order as reason. Tingnan po ninyo. Secret. Nagparinig na naman siya. Nagparinig na naman siya. Sabi niya dito, Ombudsman Jesus Crispin Remulla on Tuesday said he would no longer ask the Senate to implement a 2016 dismissal order against Senator Joel Villanueva following the revelation of what he tagged as a secret decision. Diyos mo naman! Secret decision? Bakit mo naman nilagyan pang secret decision? Bakit mo sinabing secret decision? Sabi niya,
This development after Remulla earlier claimed he would write to Senate President Vicente Tito Soto to enforce Villanueva's dismissal from public office, which stemmed from the Senate alleged failure to implement a 2016 order dismissing the senator from public service. However, Remulla said that after declaring his intent to pursue the dismissal, a decision signed by his predecessor, Samuel Martires, suddenly surfaced, reversing the 2016 order. Ano ang ditong sinasabi, suddenly surface? Ibig sabihin, either hindi mo alam, hindi mo binulatlat, hindi ka nagtrabaho, alam mo lang na mayroon siyang issues, or baka hindi mo alam na lalabas ito, order ng 2016, kaya gusto mong ipadismiss yan sa Senado. Di ba? Hindi mo alam na lalabas yan? To my surprise, sabi niya, when I got to the office, I was confronted with a decision signed by former Ombudsman Martires dated July 2019, said Remulla in a chance interview. Sabi niya, so I was surprised by the decision. Lumabas lang siya nung sinabi kong may gagawin ng ombudsman tungkol diyan. It only came out when I said that, in English lang pala. So, it's a surprise, secret decision. Lagi siyang palagi may kasamang pambibintang. Di ba? Lagi siya may kasama. Ngayon po, mga bintang niya, oh. Bintang kay Senator Bongo, bintang dito kay Senator Villar, bintang kay Senator Mark, kay Senator Bongo, Bong Revilla. My point po is, magtrabaho kayo. Bago po ninyo tapunan ng tapunan ang media. Kasi unfair po sa mga tao yan. Matagal nang sinabi ito. Kami nga, alam ko din po yan. Kaya nga ako nagtaka na bakit pinapadismiss. Wala na naman na yan. Diba? Kung 2019 pa po yan, bakit naging secret? Bakit naman nasisikreto yan? Desisyon na yan. Kung wala silang mga ebidensya, alam nga naman katulad ninyo, kahit walang ebidensya, guilty. Hindi po ganyan ang pagpatakbo, pambihira kayo. According to Remulla, no one knew about the Martires decision reversing the 2016 order, including people close to the ombudsman. Lagi siyang mayroong kasama na bintang, na pang-aasar, na parang nagtatanim ng parang ikakagalit. Di ba? Lagi parang bata. Lagi may kasunod. Ginawa mo ito kasi ganoon eh. Kasi ganyan ka eh. Ganyang kaugalian. Kaya, di ba? Saan pupunta ang ano natin? Ang bansa natin kung ganito. Di ba? Hindi nila tinatanggap pag desisyon ng iba. May sikreto yan. Siguro may ganito. Di ba?